hindi rin natin maaalis doon sa ating isip na si Vice is an entertainer. And therefore, she likes to push the envelope. Meron siyang shock value, meron siyang itimtulak talaga na humor, or gusto niya talaga maka-elicit ng reaction because as an entertainer, as a celebrity, as a personality, you're only as good as your last controversy. Kailangan nito for entertainers like her, controversy is what spurs their careers. So nakikita din natin that this is most likely a career move as well as yung kanyang pagpapahayag ng opinion. So para sa akin, hayaan natin because she has a right to speak, she has a right na even if yun talaga ang kanyang nararamdaman, may kalayaan naman siya magsalita. Pero may kalayaan din ang mga tao na na-offend na maglabas ng kanilang saloobin at mag-express na sila ay offended, galit at nagwi-wish na na makarma siya. So I think this is just one of those instances where everyone is either right or everyone is wrong. There's no in between. Pinutakte, kinuyog sa social media yung naging biro o komedya po ni Vice Ganda na parang pumapatungkol nga po dito kay former President Rodrigo Duterte. May kumakalat di umano na parang resolusyon or draft. Pero itinanggi naman ito na meron na silang approval or meron nang naihain na persona non grata. And ang si Yuse Castro una doon sa kanyang vlog, no, na parang ipinagtanggol pa, no? So kumbaga sabi nila, kumbaga pakawala siguro, may mga ganyan na naman mga sinasabi po, attorney. Ano masasabi niyo ukol dito? Well, unang-una, naniniwala tayo sa karapatan magsalita at magpahayag. Lahat sa atin, even for the ideas that we hate. Di ba? Yun yung reason kung bakit pinoprotektahan natin ang karapatan magsalita at magpahayag para naririnig ang lahat. Pati yung mga ayaw mong marinig, makakasalita. Yung mga taong gusto magsalita ay makakapagsalita. Gayon pa man, may kalayaan nga siyang magsalita pero at the same time, hindi natin mapoprevent na na-offend ang mga tao sa mga sinabi niya. Para niyang pinagtatawanan ang isang taong naghihirap, isang tao na against our own principles, against our own belief in our jurisdiction, against our belief in our own sovereignty, against our belief against on due process and the rights of every Filipino to due process and protection by the state, naipadala sa ibang bansa at doon nakapiit. So, yung sinabi niya offends so many people. And hindi rin, pati yung mga tao na offended, may karapatan din sila magsalita at magpahayag ng kanilang saloobin. So yung resolution, I understand, na nilabas doon sa Davao, ay tungkol sa pagpapahayag din na nakaka-offend yung sinabi ni Miss Vice. So tingin ko, this is really something, kumbaga, dito na natetest yung pasensya natin sa ating mga karapatan magsalita at magpahayag. Hindi rin natin maaalis doon sa ating isip na si Vice is an entertainer. And therefore, she likes to push the envelope. Meron siyang shock value, meron siyang itimtulak talaga na humor, or gusto niya talaga maka-elicit ng reaction because as an entertainer, as a celebrity, as a personality, you're only as good as your last controversy. Kailangan nito for entertainers like her, controversy is what spurs their careers. So nakikita din natin that this is most likely a career move as well as yung kanyang pagpapahayag ng opinion. So para sa akin, hayaan natin because she has a right to speak, she has a right na even if yun talaga ang kanyang nararamdaman, may kalayaan naman siya magsalita. Pero may kalayaan din ang mga tao na na-offend na maglabas ng kanilang saloobin at mag-express na sila ay offended, galit at nagwi-wish na na makarma siya. So I think this is just one of those instances where everyone is either right or everyone is wrong. There's no in between.
Opo, huli na lang po ma'am, dito po sa usapin ng online gambling. Nakikita niyo po ba na consistent ang gobyerno ngayon patungkol po dito sa sugal? Kasi alam naman natin, grabe yung kanilang banat sa Pogo, no? Which is sugal. Well, iyon ang nagsusugal naman doon, hindi naman mga Pilipino. Pero itong online gambling ngayon na talagang pinopromote pa ng mga kilalang personalidad. Kasama na si Vice Ganda na una tutol dyan sa mga sugal-sugal na yan, sa mga casino. Pero marami po ang mabilis yung access, no? Kahit nga siguro minor de edad, basta meron lang cellphone, may ipasok ito sa e-wallet, no? Pwede nang makapaglaro po, attorney. Bago ko sagutin yan, i-clarify ko lang yung last statement ko. When I say everybody's wrong or everybody's right, this pertains to dun sa kalayaan nila magsalita at magpahayag and not to their actual opinions. Because opinions, pwede namang feelings yan, and feelings are neither right nor wrong. Okay, next, online gambling. Ito yung, well, yes, of course, obvious yan, na-point out na yan kahit noon pa. Yung galit ng mga legislators natin, particular na sa Kamara de Representantes, nakikita natin na parang nasaan naman yung outrage para dun sa mga Pilipino at lumalabas na po yung mga storya ng mga locals na nalululong sa sugal. May ang dami ng stories dun sa social media tungkol dun sa well, I apologize for the term, para dun sa mga self-unaliving people na because they had gotten into deep debt. Meron mga napapansin na even minors may possibility na sila po ay napapasok na sa ganito, sa online gambling, because it is so accessible. So, ang worry ko is that ang bagal ng response pagdating dun sa social issues surrounding sa gambling. And not only that, napakalamya ng response ng Pangulo. Ano yung response niya? Titignan natin. Bigyan niyo pa kami ng time para pag-aralan. In other words, he's stalling. Gusto nila itong online gambling. Gusto nila siguro whatever it is that is being brought in here. Pero hindi nila gustong i-address yung social ills. Dati nga panahon ni Presidente Duterte, ang laking issue ng mga casinos. So yung casinos, yes, we understand that. So nag-order ng mga programa for the Department of Health to look into and to provide yung mga medical and psychological services para dun sa mga families that have to deal with a gambling problem. Wala tayong ganyan nakikita dito under the Marcos administration. And in fact, the first response was denial. The second response is stalling. The third response is stall some more. So, while hindi pa nila ini-engage ang publiko by explaining bakit galit na galit daw sila sa Pogo, pero hindi sila galit dun sa gambling that has a direct impact on the lives of ordinary Filipinos. Tama po kayo, how amazing at ang babaw ng mga Again, yung response time ng administrasyon na ito, napakabilis, 3 taon. Tapos dito pagdating sa online gambling, it's 3 years plus.